Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito, may topic is entitled Vessel for God's Glory. Sabay-sabay nga po nating sabihin, Vessel for God's Glory. Ayan. Ano po ang ibig sabihin ng vessel? Sa Tagalog ay lalagyan or sisidlan. Amen. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay mga sisidlan na nilikha para sa kaluwalhatian ng Diyos, vessel for God's glory. Basahin po natin sa Isaiah chapter 43 verse 6 hanggang 7. Sabi po diyan ng salita ng Diyos, "Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory. I have formed him, yes, I have made him." Amen. Ito po ay panawagan ng Diyos. Sabihin nyo nga po, panawagan. Okay? Ito ay panawagan ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabihin nyo nga po, anak. Sino po yung mga anak ng Diyos? Ayon po sa Juan 1:12, sabi doon, lahat po ng sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Sila ay binigyan ng karapatan or authority na tawaging mga anak ng Diyos. So hindi po lahat ng sumasamba sa Diyos ay anak ng Diyos. Ang anak lang ng Diyos ay yung tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil si Jesus lang ang daan patungo sa Ama, wala nang iba. Amen po ba? Hindi ang relihiyon ang daan papunta sa Ama. Ang anak ang daan papunta sa Ama. Sabi ng Bible, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makasumpong sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Amen po ba? Si Jesus lang ang daan. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus lang ang daan. Okay? Hallelujah. At ang panawagan po ng Diyos, bring my sons. Amen po ba? Bring my sons and bring my daughters from afar and from the ends of the earth. Alam niyo po ba na itong timeline po natin ngayon, itong panahon natin ngayon is very crucial. We are in the end of days. Amen. Nasa mga huling araw na po tayo. At itong mga huling araw na po ito, hallelujah, nagsimula po ang end of days doon sa Acts chapter 2. Okay? Doon po nagsimula yung end of days. At ngayon, sabi ng Bible na mas malapit na yung ating kaligtasan kesa nung mga unang sumampalataya po sa atin. Naunawaan po ba? Mas malapit na po. And particularly sa nangyayari sa Israel. Okay? I want you to look at me. Okay? Lahat po kayo tumingin sa akin. Gusto ko pong malaman po ninyo na ang prophetic time po natin sa end of the world or katapusan ng mundo or pagbabalik ng Panginoon, hindi yung nangyayari sa Pilipinas, kundi yung nangyayari sa Israel. Naunawaan po ninyo? If you are reading your Bibles, we are in the timeline of Ezekiel chapter 37 and 38 na. Bakit? Mababasa nyo po sa Ezekiel 37 and 38 yung pangalan na Gog and Magog, which speaks of the northern countries of Israel. Naunawaan po ba ninyo? Mababasa nyo rin po doon yung pangalan na Rosh sa Ezekiel 38. Now that Rosh is a country north of Israel. At yung Rosh na yon in today's world is Russia. At yung Rosh po na yon ay makikipag-alay sa iba pang northern countries, which you will hear in the news na ang Russia po ay nakikipag-alay na sa Turkey, Iran. Naunawaan po ba ninyo? Nangyayari na po ngayon yan. At kung hindi po natin seseryosoin yung ating pagiging Kristiyano, baka pag nangyari yung Third World War, which I don't know kung kailan mangyayari yon. Hindi ko alam kung masasama kayo sa rapture. Amen po ba? Hindi ko po kayo tinatakot. Hinahanda ko lang po kayo. Hinahanda ko po tayong lahat. Amen po ba? Dahil malapit na pong dumating ang Panginoon. Napakalapit na. Hello? Hallelujah. So ngayon po, nananawagan ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabihin mo nga po sa katabi mo, anak ka ba ng Diyos? Nananawagan ng Diyos sa kanyang mga anak. Okay?
Bakit? Because He wants to reveal His glory sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Amen po ba? Gustong ipamalas ng Panginoon ng kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Hallelujah. An average believer in many, if not all churches globally, has spiritual bankruptcy. Ano pong ibig ko sabihin dito? Yung karaniwang mananampalataya na nakaupo sa loob ng simbahan, kung hindi sa lahat ng simbahan sa mundo, pero yung ilan sa mga simbahan na ito, yung karaniwang nakaupo diyan, they have spiritual bankruptcy. Ano pong ibig sabihin ko nun? Hindi nila alam yung kanilang identity, hindi nila alam yung kanilang authority. Hindi nila alam kung bakit sila nakaupo sa simbahan. Hindi nila alam kung ano yung function nila bilang Kristiyano. All they know is they are going to church. Hindi nila alam yung kanilang position and authority as sons and daughters of the Most High God. Hello? Kaya nga po si Jesucristo, pag mabasa niyo po sa Bible, He is the Son of the Most High God. And because He know His identity as the Son of the Most High God, pag binasa niyo po sa Acts chapter 10 and verse 38, sabi doon, and how God anointed Jesus of Nazareth. Okay? Acts chapter 10 and verse 38, Kuya Dave. Pastor Dave pala. Acts chapter 10 in verse 38. Hallelujah. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Sabi niyo nga po, power. Ang anak ng Diyos dapat lumalakad sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen. Dapat lumalakad sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Hindi sa kapangyarihan ng kung ano-ano man. Okay? Sabi diyan, who went about doing good. Kapag puspos pala ng Holy Spirit ang anak ng Diyos, He will always do good. Magiging mabuti siya kahit saan siya magpunta. Amen. Amen. Anong sunod? Healing all who were oppressed by the devil. Hallelujah. Yan ang ating position, yan ang ating identity, yan ang ating authority bilang anak ng Diyos. Gumagawa ka ng mabuti at the same time nagpapalayas ka ng masamang espiritu, nagpapagaling ka ng mga may sakit. Yan dapat ang karaniwang buhay ng mananampalataya. Amen. Hindi lang po si pastor dapat yung naglilay-hand sa mga may sakit. Hindi lang dapat si pastor yung tinatawag kapag yung isang member may sakit. Kasi dapat lahat ng believers, lahat ng mananampalataya sa loob ng simbahan, kumikilos ng naaayon sa salita ng Diyos. And I mean lahat. Sabi ko po lahat. Kasama dyan yung mga bata. Hello? Hello? Tingnan nyo. Acts chapter 2. In verse 17 hanggang verse 18. Tingnan nyo po ha. Acts chapter 2, verse 17 to 18, sabi dyan, and it shall come to pass in the last days. Sabi nyo nga po, in the last days. Di ba sa mga huling araw, nandito na tayo ngayon. In the last days, says God. Sino nagsabi? Sino nagsasabi nito? Ang Diyos, sabi niya, I will pour out of my spirit on all flesh. Amen. Your sons and your daughters shall prophesy. Yung mga anak ninyo. Sino may mga anak dito? Sino yung anak? Your sons and your daughters shall prophesy. Ano ibig sabihin ng prophesy? Ipahahayag mo yung salita ng Diyos. Not necessarily you predict the future. Prophecy, in its simplest meaning, is bringing the Word of God to the earth, to the world, to the people. That's prophecy. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Lahat po tayo, amen, pinuspos ng Holy Spirit, hindi lang para upo sa church. Hindi lang para mag-thanks every prayer. Amen?
Kaya nga tayo pinagpe-pray ng Panginoon para tayo mapuspos ng kanyang kapangyarihan. At kapag napuspos ka ng kapangyarihan, anong gagawin mo doon sa kapangyarihan na yon? I-standby mo sa isang tabi, ipaparking mo lang? Hello? Halimbawa, meron kayong Lamborghini, pinagasolinahan mo ng yung kulay blue na gasolina na napakamahal, tapos ipaparada mo lang? Ganon yung maraming Kristiyano. Lamborghini sila. Ano ba sila? Ano ba yung kulay dilaw? Ayun, may Ferrari, meron pang Camaro. Mga ganon yung mga Kristiyano sa loob ng church eh. No? Kaya lang, hindi ginagamit, hindi umaandar. Hindi nakikita yung kaluwalhatian, hindi nidi-display yung ganda nila sa mundo. Bakit kaya? Ayaw masira. Hallelujah. So kailangan alam natin yung ating identity, alam natin yung ating authority. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. Verse 18, and on my men servants and my maid servants I will pour out of my spirit in those days, and they shall prophesy. Palakpakan po natin ng Diyos. Okay. So next slide po natin. Pastor Dave. Pastor Dave, kapangalan niya yung sa ano, di ba? Si Breakthrough. Di ba Pastor Dave yung pangalan? Jason pala yun. No? God's not dead pala. Okay. An individual can only participate in God's agenda. Kaya lang daw po natin mag-participate sa agenda ng Diyos in proportion and to the degree of which his or her level of intellect, wisdom, experience, and maturity has attained. Nagets niyo po yan? Nagets niyo ba yan? Ang isang Kristiyano na nakaupo sa simbahan ay makapag-participate lang po sa agenda ng Diyos dito sa mga huling araw na ito na naayon sa kanyang experience, sa kanyang maturity, sa kanyang nalalaman tungkol sa salita ng Diyos. Naunawaan po ba natin? Your experience in His presence, your experience in His Word. Amen. Your experience in the church. Your maturity in reading the Bible. Your maturity in prayer. Di ba lahat naman tayo nag-umpisa sa pagiging baby. Amen. Kaya lang yung iba sa inyo, in the spirit, nasa 30, 40 years old na. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagtatrabaho. Tingnan nyo sa physical realm, ha? Halimbawa, meron kang anak na 30 years old at 40 years old hanggang ngayon, pinapalamon mo pa sa bahay. Ha? Anong iisipin ng magulang doon? Maghanap ka nga ng trabaho. Tama ba? Tama ba? Am I right on that? Eh yung ibang Kristiyano sa loob ng simbahan, in the spirit, 30 years old or 40 years old na sila. Hello? Kahit na 10 years old or 20 years old yan, pero in the spirit, 30 years old na yan. Asan na yung trabaho mo? Hello? Hello? I am challenging everyone. Okay? You should know your identity in Christ. Amen po ba? Hindi ka magagamit ng Lord kung hindi ka mag-e-excel. Naunawaan? Mas magagamit tayo ng Panginoon. Okay? Mas magagamit tayo ng Panginoon when we excel. Naunawaan? Paano na lang kung yung 10 years old, yung kanyang knowledge ay nagstay na lang sa pagiging 10 years old? Sa tingin niyo po ba magagamit siya worldwide? With God's intervention, yes, but in reality. Okay? Sa realidad tayo. Halimbawa, yung isip ko po ay isip lang ng 10 years old. Tapos ako'y nagpapastor sa inyo. Sa tingin niyo, ano yung gagawin nating activity dito sa church? Ha? Sa tingin niyo, if I am your pastor and my mindset is a mindset of a 10-year-old, maglalaro tayo dito ng piko. Ng tama-tama ang tao.
ng tumbang preso. Naunawaan po ninyo? Magiging mga immature tayong lahat na Kristiyano. Pero ang gusto kasi ng church na abutan ng Panginoon ay isang glorious church. Naunawaan? Sabi nyo nga po, glorious church. Maluwalhating iglesia. Amen? Maluwalhati. Hallelujah. So, next slide, sabi diyan, God can use anybody. Sabi mo sa katabi mo, God can use you. Kaya pong gamitin ng Diyos ng kahit na isino. To have an effect or to have an influence to an individual, a family, a community, village, city, or even a nation. Amen. Nag-iisang tao, kaya mabago yung isang bansa? Oh yes. If you are in that position of authority, yes. Amen? Tingnan niyo lang yung future ng Pilipinas ay nakasalalay sa isang taong nakaupo sa Malacanang. Naunawaan po ninyo? Naunawaan niyo po ba ako? So your position is very critical and it's very crucial for the future of not just yourself, but for the future of your peers, the future of your family, the future of your community. Amen? The future of your city, and even the future of your nation, even the future of the world. Isang tao lang. Tingnan niyo po nag-iisa lang si Jesus, pero yung impact niya sa buong mundo, gano'n na lang. Amen po ba? Amen? Because He allowed Himself, okay, to be used by God. Amen. Pinayagan niya yung sarili niya na magamit siya ng Panginoon. He was a carpenter, yes. Tama? Pero ginamit niya yung pagiging karpentero niya, yung experience niya sa pagka-carpentry to build His church. Amen. Yung experience po natin sa buhay, ginagamit o gagamitin din niya ng Diyos to build His church. Amen? To fulfill His agenda. Amen? Kailangan yung agenda natin maging align sa agenda ng Diyos. Kung gusto mo ng success sa buhay mo, i-align mo yung agenda mo sa agenda ni Lord. Naunawaan? Palakpakan po natin si Lord. Okay, this is the plan of the Lord in Habakkuk chapter 2 in verse 14. The earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Ang buong mundo raw po ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Amen. Lahat ng tao sa mundo makikilala, mauunawaan yung kaluwalhatian ng Diyos. Isaiah 66:18, It shall be that I will gather all nations and tongues, and they shall come and see my glory. Amen? Tingnan nyo bakit po pinagpe-pray natin na dumami ang tao sa church? Not to increase our popularity. Hindi para maging popular ang pastor ninyo, hindi para maging popular ang music team natin, kundi maging popular ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Because He wants to display His glory and to gather all nations in tongues. Amen. Para ma-witness yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Parang di kayo excited. Uwi na nga ako. Ano ba yung linya ni John Bevere? My preaching is better than you saying amen. Amen! Wala. Ang gusto po ng Diyos, okay, ang nais ng Diyos, i-display yung kanyang karangalan, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kapangyarihan sa buong mundo. Sigaw nyo. Yun ang gusto ng Diyos. Ipamalas yung kanyang kaluwalhatian.
paano niya gagawin yon? Paano gagawin ng Diyos yon? He needs a vessel. He's looking for a vessel. He always starts with one who is after His heart. Yan ang hinahanap ng Diyos. He starts with that person. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba yan? Hinahabol mo ba ang nasa puso ng Diyos? Amen. 1 Samuel 13:14, sabi diyan, the Lord has sought for Himself a man after His own heart. Ang Diyos ang humahanap. Amen po ba? Ikaw nakaupo ka ngayon pero hindi mo pa nararamdaman na hinahabol mo puso ng Diyos, pero kaya ka nandito, may plano Diyos sa'yo. Kahit ako, nag-umpisa akong ganyan. Yung asawa ko, hindi ko asawa dati, girlfriend ko siya dati, magkaiba kami ng religion, magkaiba kami ng pananampalataya. Inaya niya ako sa church, ganitong church. Sabi ko, mga baliw to, nang sasayawan. Ha? Sabi ko, ang gugulo, mga baliw to mga to, pero ngayon, isa na rin ako doon sa mga baliw na yon. Glory to God. Baliw na baliw kay Lord. Amen? Bakit? Kasi naranasan, nakita ko yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi kayang ikumpara sa mga bagay dito sa mundong ito. Hindi kayang ikumpara sa bagong jowa, sa bagong sapatos, sa bagong relo, sa bagong wallet. Hindi kayang ikumpara doon. Kahit magjowa ka ng napakarami, hindi kayang ikumpara yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Lakas na. Totoo. Kahit bagong cellphone yan, bagong sasakyan yan, hindi kayang ikumpara yan. Totoo po yun. Naranasan na namin mag-asawa yun. Naranasan ko na yun personally. Kaya yung mga kabataan, lagi namin kayong sinasabihan, di ba? Kasi naranasan namin yun. Hindi namin kayo pinipigilang umibig at kumalabog yung inyong mga dibdib. Naranasan po namin. Hindi namin kayo pinipigilan. Gusto lang namin na pag pumasok kayo sa relasyon, naluluwalhati pa rin ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. Nag-uumpisa ang Diyos sa isang tao. Sabi mo sa katabi mo, titigan mo siya sa mata. Sabi mo sa kanya, mag-uumpisa na Diyos sa'yo. At kapag nag-umpisa ang Diyos, sisiguraduhin niyang tatapusin niya yon. Amen? Come what may, she believes. Ay, hindi. Joke lang. Kanta pala yon. Amen? No matter what happens, God will make sure what He started in you will finish it until His coming. Amen po ba? Medyo gumanon ka man lang konti, pero ibabalik ka pa rin ng Diyos kasi mayroon siyang inumpisahan sa'yo. Amen po ba? Ganun nangyari sa akin. Ang lakas-lakas nung una, mamaya-maya, nag-backslide. Maya-maya, bumalik na naman kay Lord. Maya-maya, nag-backslide naman. Nag-sidestep. Pero pinabalik pa rin ng Panginoon. Amen? Kasi may plano si Lord. Pero huwag kang mag-i-stay sa pagbabackslide. Baka hindi mo namamalayan, nasa bangin ka na, mahuhulog ka na. Amen po ba? Kaya, huwag absent. Amen po ba? No, mayroong mga estudyanteng ganyan eh. Diba? Hindi mo na ako papasok bukas eh. Ano pa lang eh. First quarter pa lang naman eh. Oh. Second quarter pa lang naman. Third quarter. Hindi. Ano yun? Babait yung teacher namin. O pumasok ng fourth quarter. Sabi ng teacher, ginagawa mo rito. Kita po ninyo yun? Maraming Kristiyano, ganun eh. Inaantay pa yung fourth quarter bago magseryoso eh. Dapat first quarter pa lang seryoso ka na. Kung gusto mo ng magandang gantimpala sa Diyos.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. God's glory is manifested through transformation of darkness into light. Tayo po, dating mga taong nasa dilim. Sino mo yung katabi mo? Galing tayo lahat sa dilim. Sabi diyan sa Roma chapter 9, 21 to 24, wala bang karapatan ng gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa iisang tumpok na putik? Ang sinasabi po dito ay yung mga nilikha ng Panginoon. Meron kasing iba na nilikha ng Panginoon, nag-iba ng gusto. Pero ang sabi dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, wala bang karapatan ng gumagawa ng palayok kundi si Lord? Na bumuo ng mamahalin at mumurahing sisidlan mula sa isang tumpok na putik. Kaya kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang poot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ng mga taong dapat sana'y parusahan at lipulin. Sabi mo sa katabi mo, tinitiis ka pa ni Lord. Grabe ang pagtitiis ni Lord sa atin. Amen? Grabe, tinitiis pa rin tayo ni Lord kahit minsan, ay, ako, ang sarap mo ng tirisin, parang kuto. Kayang-kaya niyang gawin yun di ba? Kayang-kaya niyang gawin yun. Bakit niya tayo pinagtitiisan? Sabi niya, ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan. Tayo yun. Tayo yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Kinahabagan tayong lahat ng Panginoon. Noong una, inihanda na tayo para sa kaluwalhatian. Amen. Noong una pa, wala pang nililikha ang Diyos. Nilikha ka na para sa kaluwalhatian. Hindi mo pa kasi nababasa, kaya hindi mo pa alam. Kaya basahin mo lagi yung Bible mo para alam mo yung purpose mo. Amen? Kaya nga kayo binigyan ng Bible para dyan sa Bible nalalaman ninyo yung purpose ninyo, yung purpose natin. Amen? Ay, wala na nag-amen. Uwian na. Sabi dyan, tayo ang mga taong iyon na tinawag niya. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Oh, ikaw yun. Hindi aksidente na nandito ka. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Next. Okay, God's glory is manifested through recipients of His light. Okay, mula sa dilim, nilagay niya sa liwanag. Tama? Para punuin niya rin ng liwanag. 2 Corinthians chapter 3:18, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed. Sabi niyo nga po, transformed. Nababago. Tingnan mo nga katabi mo, nagbabago na ba yan? Into the same image from glory to glory. Just as by the Spirit of the Lord. John chapter 1, 6-8, sabi dyan, there was a man sent from God, whose name was John. And this man came for a witness, and to bear witness of the light, that all through him might believe. Amen po ba? I-personalize natin ito. Pag kayo'y babae, ang basa niyo dyan, there was a woman. Pag lalaki kayo, sabi niyo, there was a man. Tapos sabi dyan, whose name was, tapos sabi niyo yung pangalan ninyo. Okay? Ready? 1, 2, 3, go. There was a woman or man whose name was? Okay? This came for a witness to bear witness of the light, that all through me might believe. I am not that light, but I was sent to bear witness of that light. Hello? Kaya tayo narito sa church, hindi para magpasikat. Hindi tayo yung ilaw. Si Jesus ang ilaw. Amen po ba? Kaya ka nakakangiti ngayon kasi na-receive mo yung ilaw na mula kay Kristo. Amen po ba? Kaya kapag ngingiti ka sa ibang tao, siguraduhin mo nagsipilyo ka. Amen? Siguraduhin mo, paghaharap ka sa mga tao at magpipreach ka ng gospel, siguraduhin mo naligo ka.
Konti lang yung nag-amen. Ayaw nung iba maligo. Malamig kasi, pastor. Hallelujah. Okay? Next, God's glory is manifested through vessels. Amen? Again, tayo pong lahat, dati tayong mga sisidlan, mga lalagyan na hindi nakatalaga ang buhay sa Diyos. Pero binago ng Diyos para magamit niya. Amen po ba? Amen po ba? Ngayon, bago kanya magamit sa isang tao, sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, sa school mo, sa trabaho mo, sa community, sa bansa, o sa mundo, kailangan mo muna mabago. Amen? You should be transformed in your mind, in your heart, in your spirit. Amen po ba? We must be renewed. Amen. Ang sabi po diyan sa Mateo chapter 9:17, hindi inilalagay ang bagong alak sa mga lumang sisidlang balat, sapagkat kung gayon, puputok ang mga balat at matatapon ng alak at masisira ang mga balat. Ngunit inilalagay ang bagong alak sa mga bagong balat at pareho silang tumatagal. Sabi niyo nga po, tumatagal. Diba? Tayo, yung dati nating vessel, tayong mga lumang sisidlan, pag inilagay dito yung kapangyarihan ng Holy Spirit, tas ganun pa rin yung buhay natin dati, mamamatay ka. Pero pag binago muna ng Diyos yung vessel mo, yung isip mo, yung puso mo, magtatagal ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? 1 Corinthians 1:26-28, sabi diyan, mga kapatid, isipin ninyo kung ano ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. Hindi ko na babasahin ng buo. Hindi lahat po na magagaling. Hindi lahat ng matatalino. Amen po ba? Hindi mo kailangan maging matalino, magaling. Pero, kailangan mong iporso na maging matalino at maging magaling. Amen. Para mas magamit ka ng Panginoon. Galatia chapter 1, verse 23-24, ito yung mga sinasabi ng tao kay Pablo. He who formerly persecuted us now preaches the faith which he once tried to destroy. Ganyan po ako dati. Sabi ko sa kanila, mga baliw to mga to, yung mga pastor, binayaran yung membro. Kasi nakita ko nung pinag-pray sa harapan, sabi, linya kayo sa harapan, linya kayo. Pinatayo yung mga membro sa harapan. No? Tapos, pinag-pray. Nilay hands. Nagtumbahan yung mga tao. Sabi ko, binayaran ng pastor to. Nung ako naranasan ko, okay, Kristiyano na ako, tapos na-disciple na ako, na-transform na yung isip at puso ko, nag-preach ako, tapos sabi ko, gayahin ko nga yung ginawa ni pastor, pag-pray ko rin yung mga tao. Aba, nung pag-pray ko sa mga tao, natumba rin. Ay, grabe. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na pagpunta nyo na school, mag-layans kayo sa mga tao, matumba ka, matumba ka, matumba ka. Hindi ganun yun, ha? Alam niyo po ba kung bakit minsan, hindi okay kung bakit may mga gawain na kapag pinapatungan ng kamay yung mga tao, na bakit sila natutumba? Bakit kaya? Hindi yun dahil tinulak ni pastor, di ba, ni lay hands? Iyan ko lang okay lang ba? Hindi yung ginanon, tinulak na ganon. Kasi may ibang, alam niyo, sa totoo lang, mayroong ibang pastor na gumagawa noon. Makita lang na tumutumba yung pinag-pray nila, tutulak talagang ganon, no? Yung iba, tinatalisod pa eh. Tontuwa kayo dyan, Amen. Pero pag dumadaloy sa iyo yung kapangyarihan ng Diyos na totoo, okay? Kahit dampi lang yan. Dadaloy sa kanyang buong katawan. Kasi yung kaluwalhatian ng Diyos, pag dumaloy sa katawan mo, hindi mo makukontain yan eh. Amen po ba? Ako personally, in my personal prayer, okay? Ang kadalasan ko nararamdaman kapag pag nandiyan yung presence ng Panginoon, my hands begin to shake. Gumaganyan siya. Nagte-tremble, parang ganyan. And sometimes, nag-e-extend siya sa buong braso ko. Parehong braso. And sometimes, nag-e-extend siya hanggang sa lower extremities ko. Buong katawan ko pati bibig ko. Naranasan ko na po, na sinabi ko kay Lord habang nangyayari yun, sabi ko, Lord, tama na, ang sakit na. Kasi hindi mo makukontain ang kaluwalhatian ng Panginoon. You cannot contain the glory of God. Mamamatay ka. Naintindihan po ba? So that's why the glory of God, of the Lord ay pinaparanas niya in small amounts. Halimbawa, prayer meeting, Sunday gathering, mga conferences, pinaparanas niya. Hindi niya pwedeng iparanas sa iyo yun ng 24/7.
Kasi mamamatay ka. Amen? So, pinaparanas ng Panginoon yun sa mga anak niya para hindi na sila mag-desire ng mga bagay sa mundong to. Amen? Hallelujah. Praise God. Ngayon na, pag-usapan natin, ano po ba yung mga factors na magpre-prepare sa atin para magamit tayo ng Diyos mightily for His glory. Kasi merong factor yan, hindi dahil sa ginusto mo lang. Naman? Kasi kita ko parang excited kayo. Yes, Pastor, gusto ko mangyari sa buhay ko yan. Amen po ba? Amen? Kaya lang merong factor. Pag-aralan natin. Number 1, availability. Sabi mo nga sa katabi mo, availability. Sabi mo sa kanya, available ka ba? Mamayang gabi date tayo. Hindi hindi yun ganun Availability, sabi doon sa Isaiah 6 verse 8, naghahanap si Lord. Whom shall I send for us? Says the Lord. Anong sagot ni Isaiah? Anong sagot ni Isaiah? Okay, halimbawa dito sa church. Sino magbo-volunteer, mag-preach ng gospel, mag-exhort sa Sunday? Sabi nung isa, Pastor, here I am, send him. Here I am, send her. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Presenta mo yung sarili mo. Amen po ba? Halimbawa, nakita niyo yung programa kada Sunday. Uy, wala pang naka-assign sa prayer Pastor, ako na diyan. Amen. Amen. Minsan Pastor, pwede ba akong mag-lead ng prayer pag Wednesday? Sure, why not? Amen? Pastor, pwede ba ako mag-Bible study sa ganitong bahay? Yes! Amen po ba? Here I am, send me. Amen? Sabihin nyo nga po yon sa gaw nyo, here I am, send me. Okay, availability. Magagamit ka ng Diyos pag available ka. Amen? May time ka. Amen. Number 2, yielded. Yieldedness or yielded. Anong ibig sabihin ng yielded or yieldedness? Ang ibig sabihin po niyan ay you are giving yourself over to something or to someone. Hindi na ikaw yung masusunod. Amen? I-expose mo na yung sarili mo sa Diyos, sa ayaw at sa gusto mo. Yeah. Amen. Amen. A-attend ka ng prayer whether you like it or not. Sabihin man sa'yo ng pastor mo o hindi. Sabi niya yan Third, para magamit ka ng Panginoon, you need humility. Hindi pwede magamit ng Diyos ang taong hambog at mayabang. Hindi po. Pwede mag-umpisa ka na humble, pero pag yumabang ka na, at the peak ng pagkakagamit sa'yo ng Panginoon, babagsak ka. Marami na po nangyaring ganyan. So, huwag tayong maging hambog. Huwag tayong maging mayabang. Amen? Kalabitin mo yung katabi mo. Tanggalin mo na yung kahambugan mo, baby. Alisin mo na yung kayabangan mo, baby. Ba't may baby? Para malambing. Okay, number 4. Faithfulness. Katapatan. Basahin po natin. Sabi dyan sa Matthew chapter 25 verse 21. Binibilisan ko lang po pero nakukuha niyo ba? Hallelujah. Matthew chapter 25 verse 21. Sabi rito, His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. When we begin to be faithful in little, God will entrust you with much and with more. Amen? Kung mapagkatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. May pinagkatiwala sa iyong kaluluwa ngayon, mga life group leaders. Sa kakaunting kaluluwa na inaalagaan mo ngayon,
Pag naging faithful ka dyan, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, hanggang mamatay ka, imposibleng hindi lumaki yan. Amen? Sa trabaho mo, naging faithful ka sa entry level na sahod. Naging faithful ka sa iyong employer. Darating po yung panahon mapopromote ka. Amen? Yung negosyo na inumpisahan mo, maliit pa yung viewers mo sa TikTok, pero naging faithful ka. Amen? Darating po yung panahon, kahit hindi ka na maghanap ng miners, may magmamine sa benta mo. Amen? Maging faithful ka lang sa maliit. Sabi nga ng Bible, do not despise small beginnings. Pag nag-uumpisa, mahirap eh. Tama? Itong simbahan natin, nasa pag-uumpisa pa lang, magti 3 years pa lang tayo. Mahirap pang makaangat sa 50. Tama ba? Pero maging faithful tayo sa prayer, maging faithful tayo sa discipleship, next year, hindi na tayo magkakasya rito. You know what I believe? Okay, what I believe is this. Isang tao lang sa inyo, mag-commit mag-alaga ng isang tao, next year puno na to. I tell you the truth. Kahit isa lang sa inyo. E paano kung lahat pa tayo? Baka meron na tayong second service, meron tayong midweek service. Amen po ba? Baka hindi na tayo dito mag-gather, baka sa Bacoor Coliseum na. Diba walang imposible sa Diyos? Hindi po yun para sumikat yung pangalan ng simbahan natin. Gusto ko po kasi, ang pangarap ko makita maraming tao sumusuko ng buhay nila kay Kristo. At nababago yung buhay nila. Amen po ba? Because that's what Jesus has done in my life. Gusto ko makita rin yung ginawa ng Diyos sa buhay ko, gawin niya sa ibang tao. Amen? Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Number 5, ability. Yung kakayanan mo bilang tao, bilang individual. Okay? Again, availability, your yieldedness or pagiging yielded, humility, faithfulness, and ability. Ngayon, pag-usapan natin, pwedeng available ka pero hindi ka yielded. Naman po doon yan? Hindi ka nakasuko talaga. Available ka pero hindi ka nakasuko sa Diyos. Pwedeng available ka pero hindi ka humble. Di ba? Yung iba gusto punta ng punta sa ano eh. Okay? Yung iba naman may ability pero walang humility. Naunawaan? Hindi rin pwede yun. Available ka pero hindi ka naman faithful. Faithful ka pero kulang ang ability. Pero okay lang yon. Ang ability po, pwedeng i-train yon. Amen po ba? Among the 5, yung unang 4, importante po yan na meron ka. Kasi yung pang-5, pwede namang i-train yan eh. Pero yung unang 4, dapat solid meron ka yan. Available ka, yielded ka, amen? Humble ka, and faithful ka. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. So, malapit na po tayo matapos. These factors enables any individual to bear fruit for God's glory. Okay? John chapter 15, verse 8, by this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. Verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain. Paano po maluwalhati ang Panginoon? Yung bunga sa buhay natin. Sabihin nyo nga po, bunga. Sabihin natin, bunga. Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo nga kung nagbubunga na o lagi lang nagbubunga nga. May bunga na ba? May bunga na ba? Parang hindi pa kumbinsido yung iba. May bunga na ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Sa akin po pagtatapos,
Ayan. Amen. Father, we thank you in the name of Jesus. In my conclusion, in 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21, sa isang malaking bahay, this speaks of God's house. Amen po ba? Ang tahanan po ng Diyos hindi nalilimitahan sa tahanan ito. Napakalaki ng tahanan ng Diyos. Amen. May mga kasangkapang yari sa ginto at pilak at mayroon ding yari sa kahoy at putik. Ginagamit sa mahahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pilak. At ang mga kasangkapang yari naman sa kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit. Ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay nabibilang sa mga kasangkapang ginagamit sa mahahalagang okasyon. Nakatalaga sila sa Panginoon, kapaki-pakinabang sa Kanya at laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. Again, there are vessels for glory. Okay? There are vessels for honor and some for dishonor. Anong klaseng vessel ka? Are you for God's glory or not? Are you for God's glory? Taas ang kamay if yes. Pag hindi kayo nagtaas ng kamay ninyo, kay Satanas kayo. Amen? Ang mga kasangkapang daw na for God's glory ay yari sa ginto at pilak. Amen? Tingnan nyo nga yan. Kutis ginto ba yan katabi mo? Parang anong kutis yan na bronze. Amen? O anong yari-yari ka ba sa kahoy at putik? Kita nyo anong pinagkaiba ng dalawa? Okay, tingin po dito sa harapan. Anong pinagkaiba ng dalawa? Yung isa yari sa ginto at pilak, yung isa yari sa kahoy at putik. Pag i-compare mo silang dalawa, pareho mo silang padaanin sa apoy. Anong mangyayari dun sa yari sa putik at sa kahoy? Magiging abo. Tama? Yung ginto tsaka pilak, idaan mo sa apoy, anong mangyayari sa kanya? Mas lalo pa siyang kikintab. Mas lalo siyang dadalisay. Amen po ba? Kaya tayo, sabi mo sa katabi mo, ikaw, kapag dumaan ka sa apoy, hindi ito literal na apoy, Pag dumadaan ka sa apoy, ipagpasalamat mo sa Diyos. Kasi alam niyang ginto ka Sabi ko, alam ng Diyos, ginto ka. Kaya ka dumadaan sa apoy kasi ginto ka. Amen po ba? Magagamit ka ng Diyos. Amen. Magagamit ka ng Diyos. Pwedeng dumaranas ka ngayon ng mga pagsubok sa buhay. Pero kaya mo dinaranas yan kasi ginto ka. Tingnan niyo sabi dyan, kapaki-pakinabang sa Kanya. Amen? Hindi po sayang yung pinagdaanan o pinagdadaanan mo ngayon. Kapaki-pakinabang po yan. Amen? Ako may pinagdaanan ako. Si Pastoro may pinagdaanan. Yung pinagdaanan niya bago nakilala si Kristo at nung nakay Kristo na siya, kapaki-pakinabang. Amen po ba? Yung iba, medyo nag-sidestep. Pero binalik ng Diyos. Kapaki-pakinabang. Amen? Laging handa sa mabubuting gawain. Lahat po tayo tumayo.